Hello guys, I'm Viscus and welcome back sa channel natin. Today, pag-uusapan natin ang 1-month review ko for the Xiaoxin Pad Pro 2025. Sulit nga ba siya for work, productivity, everyday use, and gaming? Let's find out. So first is pag-usapan muna natin yung display aspect niya. Meron siyang 2.9K screen resolution, so ang crisp talaga ng mga images and videos na napoproduce ng tablet na to. Though IPS LCD lang siya, ang sharp naman ng mga colors dito and vibrant naman sila habang gamit ko siya. Supported niya rin ang display out sa ating monitors or pwede rin siyang secondary display sa ating laptop or desktop computers dahil meron siyang USB 3 Gen 2 port. So, pakita natin kung paano yan. So, yan. Gagamit ka lang ng USB-C to USB-C cable para i-connect siya sa mga monitors natin na may USB-C din na port para makonect natin siya. And pwede din itong ikas wirelessly sa ating mga laptops or computers. Nanibago din ako sa screen na to kasi usually mga 8 to 11 inch lang ang mga nagagamit kong tablets. Pero ito almost 13 inch screen na talaga siya. Meron siyang 12.7 inches to be exact na parang laptop screen size na rin. Ito yung secondary phone ko na Samsung A16 5G. So, look nyo din yung size difference nila. Parang tatlong Samsung A16 to. So, ang laki din talaga. May 16:10 aspect ratio siya kaya ideal for multitasking like split screen. Halimbawa, YouTube sa left side. Yan. Tapos, Facebook sa right side. Yan. And ang maganda sa tablet na to, kaya niya yung 4 split screens. So, i-try natin. Kunwari, Instagram. Yan. Pwedeng ganyan yung maging use case scenario natin. Isang half na YouTube app, tapos dito dalawang app na sabay din natin gagamitin. Pwede siya sabay-sabay. And pwede pa natin dagdagan ng isa pa. Kasi ang max niya is kaya niya hanggang 4. Tapos pipindutin ulit natin itong split screen. So magiging 4 na siya. So perfect talaga to para sa mga tropa natin or sa family members natin na sobrang dami talagang gamiting apps at the same time. So perfect din to para sa mga tropa and family members natin na sobrang dami talagang gumamit ng mga apps. And perfect to para sa mga workaholic dyan and productivity ang habol sa tablet na to. For Microsoft Office application guys, need ng subscription para makapag-create and edit files. Pakita ko na rin sa inyo. So gaya nito, kailangan nang i-activate yung Microsoft 365 and mag-subscribe tayo dyan para magamit natin. Though makakapag-view naman tayo ng files. And ang maganda naman dito, magagamit natin siya para makapag-view tayo ng mga files. And yung mga menu tabs niya nakalagay na rin sa taas. So para na rin siyang laptop or computers din natin. Sa PowerPointing yan natin. So ganyan. Pwede naman tayo mag-view ng mga files ganyan. Pero hindi lang tayo makakapag-edit. Dahil kailangan natin mag-subscribe sa Microsoft 365. And para sa mga katulad kung hindi kayang maka-afford ng Microsoft 365, meron namang WPS Office. So free lang din naman itong gamitin. Magagamit naman natin to instantly. So, pwede rin naman tayo dito makapag-edit and makapaggawa ng mga presentations, ganyan. Ang maganda rin sa tablet na to is supported siya ng stylus and ng wireless keyboard. Kaya kung gusto mo mag-notes, drawing, or office task, kayang-kaya. Both accessories ay kailangan bilhin separately, gaya na sabi ko. May pogo pins siya dito sa baba. Yan. And yung stylus pen naman, if mag-purchase kayo, nag-a-attach yan dito magnetically. Kaso lang hindi siya nagcha-charge magnetically dito. As of now, wala pa akong both accessories dahil bakasyon pa namin ngayon and hindi pa practical for me para bumili nun. And may laptop ako for school stuff, so that's that. Perfect din pang media streaming ang tablet na to. And sa paggamit ko, lagi ako napupuyat kakanood ng anime dahil may iCare mode siya and wala siyang OLED flicker katulad ng mga AMOLED displays na sensitive yung ibang tao and isa na rin ako sa mga yon. For ebook and manga readers naman is perfect na perfect to para sa mga nagbabasa dyan dahil
Meron siyang eye protection mode, extra dim, and reading mode para hindi din tayo magkaroon ng eye fatigue habang nagbabasa tayo in prolonged use. And kapag nagbabasa tayo sa mga rooms natin tuwing gabi, so madilim na, para hindi rin tayo makaabala sa mga kasama natin sa bahay. For long reading sessions is no problem sa tablet na to. Kung mahilig ka sa Netflix, YouTube, Disney+, solid choice to dahil naka-wideband L1 na rin siya sa mga streaming platforms and supported ang Dolby Vision and HDR content. So dito sa security level, naka L1 siya. So pwede tayo makapag-stream ng Full HD dito or mga 1080p content. And supported na rin nito ang Dolby Atmos. Yan, nakasulat na rin dito sa likod ng tablet natin, and meron siyang sound by JBL. Sa usage ko while watching on this tablet, okay na sa akin ang 20 to 40% volume kasi ang lakas talaga. If itataas ko pa siya kung nasa quiet room naman tayo. And this is the sample audio from this tablet. Next naman is camera. Merong 13 megapixel rear camera and 8 megapixel front camera ang tablet na to. So kung ang use case mo ay mga Zoom meetings or online classes, goods na ang tablet na to. And don't expect naka-level ito ng mga smartphones natin, knowingly na tablet lang naman to. Medyo grainy kapag low light environment na, pero ayos lang. And mostly sa well-lit rooms naman tayo attend ng mga online meetings. And for most people is hindi naman natin to gagamitin for picture taking, and mas advisable gamitin ang mga smartphones natin para kumuha ng mga pictures. So pakita natin yung video capability niya. So sa front camera kaya niya ang 1080p and at 30 fps, and sa rear camera naman niya is kaya niya ang 1080p 30 fps and 4K 30 fps. Pero for me ayos na tong 1080p and 30 fps para hindi malaking kumain sa storage natin. And ito naman yung mga sample pictures natin. Malinaw naman siya. Kahit i-zoom pa natin, malinaw naman siya. And ito na yung front camera. And this is the testing ng rear camera. So malinaw siya kahit i-zoom mo malayo, okay lang naman. Pero kapag nag-picture ka na sa gabi or medyo pahapon na, medyo grainy na siya. So mas advisable kung gagamitin mo to kung pang picture siya, gamitin mo siya kapag maliwanag yung paligid natin. Meron siyang mga themes dito na mga icon packs and wallpapers. And sobrang dami nito. Hindi ko pa nga to nararating yung pinakababa ng mga themes na ito eh. Kasi sobrang dami niya talaga and marami kang pagpipilian. For example, ito. May kasama na siyang wallpaper and icon pack. So, pili na lang kayo kung anong magugustuhan niyo. Meron din siyang mga live wallpapers dito and meron siyang mga battery wallpaper. So, personally, ang gamit kong battery wallpaper is itong sa whale kasi ang cute niyang tingnan, and yung tubig yung nag-i-indicate as battery life ng tablet natin. So, ang cute niya lang tingnan. And meron pa siyang mga battery wallpapers dito, 4 to, pwede kang pumili. And meron naman siyang 3 charging animations. And ang pinili ko dito is itong purple one kasi parang katulad siya ng Xiaomi devices kapag nag-charge. Let's talk the performance, and ang chipset ng tablet na to is MediaTek Dimensity 8300. Pakita natin. Yan, ito. And singlakas niya ang Poco X6 Pro without the heating issue kasi malaki yung heat dissipation area ng tablet na to, so hindi talaga siya mag-iinit ng sobra compared sa mga smartphones natin. And habang naglalaro naman, ganito mo naman siya hawakan, and mostly nag-iinit naman siya dito sa part na to kung saan nandito yung motherboard ng tablet natin. And this is the Antutu benchmark score niya, and pindutin natin ang breakdown score. So mataas na rin talaga yung score niya, and kaya niya mga everyday task natin, pati na rin ang ating gaming sessions. Malakas na siya, at kahit anong games pa na ibato natin dito like Genshin Impact or Wuthering Waves ay kayang-kaya niya to medium to high settings. And sa pag-navigate naman sa UI, sobrang smooth niya kasi 144Hz nga siya maximum. And wala siyang sluggishness or frame drops kang mararamdaman. So mabilis talaga siya. In-update ko na rin siya sa kanyang latest software, and ito yung kanyang version. Wala namang problems. Shinip to na may Android 14 and naka-receive agad ako ng update na Android 15 at in-update ko agad to. And wala naman akong na-encounter na issues so far sa paggamit ko. So yung RAM naman in storage niya, meron siyang 8GB LPDDR5X of RAM with 256GB of UFS 4.0 internal storage. And ito yung unit na nasa atin. Kaya for sure, mabilis mag-load ang apps and games natin
compared sa UFS 2.2 ng Helio G99 and 3.1 ng mga Snapdragon chips. So far, sufficient naman ang 8GB of RAM kahit nagmumultitasking ako, and for me, ino-off ko tong extended RAM. Meron siyang extended RAM sa general settings, nandito siya. Yan, RAM expansion. Ino-off ko siya kasi parang hindi naman siya necessary for me para sa mga ginagamit kong apps kahit sabay-sabay pa. Smooth pa rin naman siya, so I suggest na i-off nyo na lang yung mga extended RAM or RAM expansions ng mga tablets and phones nyo. And I think enough din naman na ang 8GB of RAM para sa mga Android smartphones and tablets natin. If hindi naman 15 apps ang niraran mo sa background at the same time, is okay na rin tong 8GB of RAM lang. Sa gaming part naman, ipapakita ko ang different settings and graphics ng games natin. So, ito ang settings ng Call of Duty Mobile. Hanggang 90fps lang siya. So, kailangan pa nating maghintay ng mga software updates para ma-unlock yung 120Hz to 144fps niya. Ito naman yung sa Honor of Kings. Same din sa CODM. Kailangan din natin ng mga feature software updates para ma-unlock yung ultra FPS natin. Kasi hanggang 60fps lang to. And ito naman para sa MLBB natin. And same lang din dun sa other two games. Kailangan pa natin ng mga feature software updates. Kasi ang lang niya is super lang, which is 90fps max. Ito naman ang settings natin sa Wild Rift. Kaya niyang 20fps. Pero kapag in-game ka na, ang nakukuha ko lang na max is 75fps. So merong bug sa game na to and sa tablet na to. So sana in the future ma-fix na rin yun via software update. Ito naman yung settings ng Genshin Impact natin, and ipapakita ko yung gameplay nito sa next video natin kasi gagawin ko to ng gaming review in a separate video. So stay tuned na lang guys. And lastly, ito yung settings and graphics ng Wuthering Waves natin. Sa battery performance naman tayo. Na-justify naman niya ang 10,200 mAh of battery niya dahil 2 days of usage ito sa akin from 100% to 20% with 10 to 14 hours screen on time. So pakita natin. Noong June 15, nakakakuha ko ng 12 hours 5 minutes from 100% down to 20%. So, yun din ang magandang gamit natin ng mga devices natin. Tapos, i-charge na natin siya kapag 20% na or 15%. And nung June 17 naman, ganun din. Konti lang difference, 1 minute lang. Nakakuha ko ng 12 hours 6 minutes. And June 15 yung unang data and yung second data is June 17. So, 2 days ko talaga siyang nagagamit. So, ang tagal talaga. And ang kunat ng battery niya. Sa charging time naman, from 20% to 100%, ang nakuha kong data is 1 hour 16 minutes. And based sa experience ko, naglalaro siya from 1 hour 10 minutes to 1 hour 20 or 30 minutes, mga ganon. Depende rin sa temperature ng room kung saan kayo nagcha-charge. And kailangan din naman natin ingatan ang devices natin. So, wag mo tong i-charge ng naka-case, or kung pwede, yung case mo is may stand, ganyan, para hindi rin siya sobrang nag-iinit. Kailangan din naman natin ingatan ang devices natin para tumagal din sila in the long run. Kasi investment din tong mga devices natin. So, kailangan natin silang ingatan. So, for the final part, ano nga bang conclusion ko sa tablet na to and sa 1 month of usage ko sa kanya, and sulit nga ba siya for its price ranging from 12 to 18,000 pesos without accessories yan na. Overall guys, sulit talaga tong Xiaoxin Pad Pro 2025. For productivity, everyday use, media streaming, and gaming, pasadong-pasado. Sa camera, average lang siya pero magagamit naman sa online meetings natin. And sa performance, super smooth. Dito talaga ako namangha kasi nasiksik niya yung performance na yon and yung other features niya sa gantong package, sa gantong tablet, and sa gantong price lang. Kaya sulit na sulit talaga siya. Though China ROM lang siya, pero kapag na-uninstall mo na yung mga bloatware apps and yung mga language na ayos na natin, okay naman na siya. So kung naghahanap pa ng tablet na all around, masyadong mabigat sa bulsa, and malakas yung performance, this Xiaoxin Pad Pro 2025 is just for you. Ang suggestion ko lang is bumili kayo kapag mga sale sa online shopping platforms gaya ng mga payday sale at mga 7/7 or 8/8 sale. And ilalagay ko yung mga links dyan sa description box kung saan ko nabili ang tablet na to. Nakabili na ako from Shopee and Lazada, so pili na lang kayo kung saan yung mas gusto. Link din ng 360-degree case and tempered glass is andun na sa description box. So click nyo na lang and tingnan nyo dyan sa baba. So kayo guys, anong tingin nyo and masasabi nyo sa tablet na to? Sulit nga ba or hindi? Comment down below. And kung may questions pa kayo, feel free to ask sa comment section. Don't forget to like and subscribe. I'm Viscous and kita-kits sa next video natin. Thank you guys for watching.